Soto again. This time, great pass. Shows the all. Bringing out the celebrations. Beautiful pass. No great pass. Seconds, Bird, slap pass to Archibald. Kay Soto, ginulat si Larry Bird. Marami kasi ang nakakatuna sa mga similarities ng laro ni Kai sa galing ni Larry Bird. There are many similarities between the two players. Pareho kasi silang hindi Black American, puti kasi itong si Larry Bird, samantala kayumanggi naman si Kai Soto. At Kawhi Leonard, garahe na naman sa simula ng season habang inaabangan ang pagsasama sa isang court ni na LeBron at Bronny James. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kai Soto, ginulat si Larry Bird. Well, sa dinami-dami ng mga players sa buong mundo, isa si Kai sa merong similarities sa laro ni Larry Bird. Sa shooting form pa lang, ay makikita mo na kaagad ang similarities ng dalawang players. Makikita rin natin ang kanilang similarities sa iba pang facets ng kanilang laro, katulad ng playmaking, defense at rebounding. Ang kanilang mga finesse moves ay napakagandang tingnan, kaya nga napakaraming naniniwalang makapasok si Kai sa NBA at the right time. Pareho kasi silang very skilled and they can play multiple positions. Ang kulang lang ni Kai ay ang kanyang lateral defense, na yun naman ang kilala si Larry Bird as a hard-nosed defender at napaka-pisikal. Kulang rin ng ball handling skills si Kai, although he has enough dribbling skills na pwedeng umatake galing sa labas. Pero we are talking here of Larry Bird na tapos na ang kanyang karera at ang ating manok na 22 years old pa lang. We never know kung saan papunta ang basketball career ni Kai, but in terms of potential, ay napakalayo pa rin niya sa kanyang full potential. Skills-wise, ay napakagaling talaga ni Kai, pero ang problema lang niya ay ang lack of opportunity. Buti na lang last season, ay finally nabigyan na siya ng enough playing time at nakapagpakita naman ang ating manok. And after an impressive stint with the Yokohama B Corsairs, ay nag-expect ang lahat this year na mag-level up pa ang laro ni Kai, and who knows, darating ang araw na pwede na ma-mention ang pangalan ni Kai Soto alongside NBA great Larry Bird. At balitang NBA naman, Kawhi Leonard, garahe sa inooperahang tuhod. Asahang limitado pa ang magiging partisipasyon ni Kawhi Leonard sa umpisa ng training camp ng Los Angeles Clippers. Sumailalim ng knee surgery ang Los Angeles Clippers star, kaya hindi pa muna bibiglain. Mula kay Shams Charania ng The Athletic, Clippers star Kawhi Leonard underwent a procedure on his knee in the off-season, sources tell me. The franchise said today, Leonard will be limited to strengthening his knee to start Clippers training camp, but team officials are optimistic about his progress. Walang ibinigay na timeline ng recovery ni Kawhi Leonard, nakabitin kung masisimulan agad niya ang 2024-25 season. Garahe itong si Kawhi Leonard sa final 3 games ng Los Angeles Clippers sa playoffs ng nakaraang season dahil sa kanyang knee injury. Pinapik siya para maglaro sa Team USA sa Paris Olympics. Pumasok siya sa training camp pero inalis sa roster at pinalitan ni Boston Celtics guard Derrick White.
buong career na biktima ng knee injury si Kawhi Leonard. Nawala siya buong 2021-22 season dahil sa torn ACL. Nakadalawang laro lang siya noong 2023 playoffs dahil sa torn meniscus. Umalis din siya sa San Antonio Spurs noong 2018 matapos ang mahaba-habang pagkakatingga dahil din sa injuries. Habang ibinunyag naman ni Coach J.J. Redick kung kailan maaring maglaro sina Bronny at LeBron James na magkakasama sa iisang court. Nagbigay ng pahiwatig si Lakers coach J.J. Redick kung kailan natin maaring makita sina Bronny at LeBron James na maglalaro sa isang court ngayong season sa isang makasaysayang sandali para sa prangkesa at sa NBA sa kabuuan. Bagamat hindi nagbigay itong si Coach J.J. Redick ng eksaktong petsa o timeline kung kailan mangyayari ito, malamang na magaganap ito ng maaga sa season batay sa paraan ng kanyang paglalarawan. In terms of that moment, yeah, we've talked about it and we've thought about it. We'll get it done. I don't want to commit to anything right now, but that is going to happen and it's going to happen sooner rather than later. Yan ang pahayag ni Coach J.J. Redick. Pinalawak ni Coach Redick ang mga ideyang ito sa kanyang joint news conference kasama si Rob Pelinka at sinabi niya na siya at ang coaching staff ng Lakers ay titiyakin na parihong kasali sina LeBron James at Bronny James sa plano para sa araw na yon, anumang araw man ito mangyayari. Obviously, napag-usapan na nila ito bilang isang grupo at pinag-usapan ang ilang mga detalye tungkol dito. Pero wala pa silang napag-desisyonan. At syempre, may pag-uusap pang magaganap kapag magkasama na ang lahat sa koponan. Kasama of course sina Bronny at LeBron. Dapat talagang bahagi din sila ng usapan. At ayon sa ulat, malamang na maglalaro si Bronny kasama ang G-League team ng Los Angeles matapos purihin ni Coach Redick ang koponan. I think Bronny is a young guy. I am very high on him as a basketball player. And I said this at his press conference. I said he is kinda like our first player that we get to mold and help develop. So we're going to look at the G-League as a tool in our player development system. Yan ang sabi ni Coach J.J. Redick kay Lowy. At anong koponan kaya ang unang makakalaban ni na King James at Bronny James na maglalaro silang dalawa na magkakasama? So comment down below kung anong team ang gusto nyo.